Sinabi ng bida na hindi siya dapat makakita ng kahit ano, ngunit pumasok pa rin siya sa kadiliman. Huminto siya sa hindi kalayuan sa kanila, at inakala niyang may paraan ang kalaban upang masubaybayan ang target. Tahimik niyang nakuha ang atensyon ni Owen, na agad namang kumunat ang noo habang nagko-concentrate. Makalipas ang ilang sandali, inutusan siya ng bida na umatake. Kinuha ni Owen ang kanyang sandata, maingat na hinayla ang PC, isinilid ang palaso, at tumutok ng walang alinlangan. Ilang segundo pa, pinakawalan niya ito, at ang palaso ay tumama sa ulo ni Sirdan, at tinuhag ito ng tuluyan. Naisigaw lamang ni Sirdan ang kanyang huling sigaw bago bumagsak ang kanyang katawan, at mabilis kumalat sa hangin ang dugo. Tahimik lang si Owen. Mariin niyang pinisil ang mga labi, pilit na pinipigilan ang anumang emosyon na gustong lumabas. Pinuri siya ni Bjorn, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, at napansin niyang magiging delikado kung siya ay magdadalawang isip. Bigla niyang narinig ang mga tunog na nagmumula sa Magic Stone na hawak ni Seren sa kanyang palad. Lumapit siya, lumuhod, at sinilip ang aparato. Habang lumilipas ang sandali, unti-unting lumino ang signal. Narinig ng bida ang tinig ng isang lalaki, ang may hawak ng ikalawang aparato sa komunikasyon, na sumisigaw ng pangalan ni Sirdan at inuutos na sumagot ito. Ngunit walang tugon. Naiinis na napamura ang lalaki, galit na galit dahil hindi siya sinasagot. Naalala niyang hinahabol nito sina Owen at Bjorn. Pagkatapos noon, kinausap ng lalaki ang lahat ng maaaring makarinig ng kanyang mensahe. Tahimik lang ang bida, nakasimangot habang maingat na pinakikinggan ang bawat salita. Sa huli, ipinahayag ng lalaki ang isang pangkalahatang pagpupulong sa Goblin Zone. Ilang sandali lang ang natapos, umupo si Bjorn sa lupa at niyakap ang kanyang dibdib habang iniisip kung ang pangalan ba ng lalaki ay si Dean. Umaasa siyang makakakita siya ng mga kapakipakinabang na bagay, ngunit wala namang seryosong nakalap si Seren, at natagpuan lamang nila ang isang malaking bag ng kristal, 2 punyal, at isang potion sa kanyang sinturon, kasama ang suot niyang damit. Ilang sandali lang, lumapit si Owen sa kanya at inihayag na nagpalit siya ng damit. Pakiramdam niya ay kakaiba, at napansin ni Bjorn na ngayon ay suot niya ang leather na pang-itaas at pang-ibaba. Napansin niya na mas maganda ang mga damit na ito kumpara sa suot ni Owen dati. Maingat siyang tumingin sa kanya at napansin din na kasabay ng damit, nagbago rin sa mas mabuting paraan ang aura na inilalabas ni Owen. Bahagyang lumingon si Owen, iniiwasang tumingin sa kanya, kaya pinukaw niya ang atensyon nito sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano gamitin ang Communication Stone. Lumapit si Owen sa kanya, naaalala na dapat may pindutan ang device na pwedeng pindutin. Napansin ni Bjorn ang pindutan, ngunit bago siya makagawa ng anuman, may tunog na nagmula sa device. Inuulit ng lalaki na hindi tumutugon si Sored, ang taong hinahabol ni Owen, at huling nakita si Owen sa Goblin Zone kasama ang isang barbarian na may martilyo at kalasag. Inihayag ng lalaki ang premyo na 10,000 gintong barya. Namangha si Erwin at nagtakip sa kanyang bibig habang nanginginig. Napansin ni Bjorn ang reaksyon niya, at hindi na niya masabi pa ang iba. Tumayo si Bjorn at pinayuhan si Owen na huwag mag-alala. Iniutos niyang tawagin ang espiritu, dahil nauunawaan niya na kailangan nilang maglakad sa gilid ng kadiliman. Nangangatal na ang mga mata ni Owen, tiningnan siya at sinubukang pakalmayan ang sarili. Habang nagsisimula siyang lumakad, inihayag niya na mula sa portal, sila ay tatango sa ikalawang palapag. Nagulat si Owen sa sinabi niya at namangha na seryoso siyang pupunta sa ikalawang palapag, ngunit sa kanyang isip, nagalit siya dahil muli siyang tinuturing ng labis na magalang ni Owen. Naglakad sila pababa sa Dalesdis, nakakunot ang noo sa konsentrasyon para hindi madulas. Tinanong ni Owen kung alam niya ba na magkaiba ang una at ikalawang palapag. Sumagot si Bjorn na alam niya, ngunit ipinaliwanag na magiging maayos lang kung hindi sila lalayo sa entrance. Idinagdag niya na mahusay ang kanilang duo, at muling nagtanong si Owen, litong-lito. Nag-focus na ini-note ni Bjorn na tama iyon, dahil mahusay ang kombinasyon ng melee tank at ranged archer. Kung sila ay magkakatuwang ngayon, magiging madali lang ang unang palapag. Tumingin si Owen pababa ng hindi tiyak, noting na ito ang unang beses nila sa labyrinth, at nagtanong kung pwede bang diretso sa ikalawang palapag. Para sa kanya, parang saka-saka silang papasok sa Orclair upang makatakas sa mga goblin. Bago pa makasagot si Bjorn, may boses na nagmula sa Communication Stone, nagtatanong kung hindi pa rin ba natatagpuan ng iba si Owen. Idinagdag ng lalaki na ang makakahanap kay Owen muna ay makakakuha ng ginto at maaaring magsaya sa kanya. Nang marinig ito, huminga si Owen sa takot, nanginginig muli, at napansin uli ni Bjorn. Pinayuhan niya itong huwag matakot, at nangakong hindi niya ito iiwan. Muling nagmula ang boses sa Communication Stone, ngunit mula sa ibang tao.
Tinanong kung pwede bang putulin ang braso o binti ni Owen kung tatutol siya. Binalaan ng kausap na tiyakin na walang vital na parte ng katawan ang masaktan. Tumawa ang lalaki at lalong natakot si Owen, kaya iminungkahi niya kay Bjorn na pumunta na sa ikalawang palapag. Napagtanto na ni Bjorn na maayos na ang lahat, dahil hindi na niya kailangang kumbansihin si Owen. Palaging tumutulong siya sa nangangailangan kung hindi nakakasama sa sarili. Pumayag siya sa mungkahi ni Owen at naisip na idinagdag na may dalawang benepisyo siya. Una, makakakuha siya ng kasiyahan mula sa mabuting gawain. Pangalawa, matatanggal ang isang masamang elemento. Wala siyang dahilan upang hindi tumulong. At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Tinanong ni Owen kung alam niya kung paano makarating sa ikalawang palapag. Hindi niya alam ang eksaktong daan, ngunit sigurado siyang makakarating sila sa pupuntahan nila kung tatango sila sa hilaga. Ang mga palapag ay ginawa sa paraang kung susundan ang gilid ng kadiliman, sa huli ay makakarating sa portal na patungo sa mas mataas na palapag. Bago pa man niya maipagpatuloy ang pag-iisip, napansin ni Owen ang isang patibong ng goblin at napapangalang siya. Nagulat si Bjorn na ngayon lang siya nakatapak sa patibong, iniisip kung paano siya nakatapak dito nang pumasok sa labyrinth. Iniisip niya na mas madalang gamitin ang mga patibong sa maliwanag na lugar. Pinagpalo niya ang noo niya sa palad at nagdilim ang mukha sa malas. Ngumiti si Owen at masigasig na sinabi na siya na ang bahala, sinabihan si Bjorn na magpahinga muna. Pinayuhan niya siyang huwag gamitin ang espiritu upang makatipid ng lakas. Tumakbo si Owen pasulong, handang lumaban, at tiningnan si Bjorn habang nagsasabing kakayanin niya ito, kahit kinakabahan. Pinayuhan ni Bjorn na mukhang hindi ito magiging madali. Lumapit si Owen sa patibong at iniisip kung paano nahulaan iyon ni Bjorn. Biglang tumalon ang dalawang goblin mula sa tago at sinubukang atakihin siya. Nakinig sa sigaw ng mga halimaw, nag-iwas siya sa tamang oras at hindi tinamaan. Sabay niyang hinayla ang bowstring at habang nakaluhod, pinakawalan ang palaso, na pumatay sa isa sa goblin. Ang isa pang halimaw ay sumigaw ngunit hindi umatras at lumapit upang umatake, iniwan ang patay na kasama. Tumama ito gamit ang paa, ngunit nakaiwas si Owen at mabilis na lumipat. Nasa likod niya ang goblin, inihanda ang palaso at pinakawalan, pumatay din sa isa pang goblin, at agad na nawala ang mga bangkay ng halimaw. Huminto sandali si Owen upang huminga at ngumiti kay Bjorn. Tinanong kung ano ang opinyon niya sa laban. Sinabi ni Bjorn na mahusay ang ginawa niya, at napansin niyang halimaw na elf siya dahil magaling sa palaso. Lalo siyang ngumiti at napagtanto ni Bjorn na mas mahusay siya kaysa sa inaakala niya dahil mabilis at maingat ito. Kinolekta ni Owen ang magic crystals at ibinigay kay Bjorn, nagtatanong kung tama bang hatiin ang bahagi sa 9:1. Ngumiti siya ng kumpiyansa at tinanggap ni Bjorn ang crystals. Naalala ni Owen ang nakikiusap ng kanyang nakababatang kapatid na bumili ng ilang bagay, at nagtanong kung tama bang makakuha rin siya kung patuloy siyang susubok. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, kinumpirma ni Bjorn na tama, at pinayuhan siyang subukan. Pinangako ni Owen na susubukan niya, at nagtataka si Bjorn kung talagang sinusubukan niya siyang insultuhan. Biglang muling nagmula ang boses sa communication stone, na nag-aanunsyo na ang premyo kay Owen ay tumaas na sa 20,000 at kailangan siyang dalhin ng buhay o patay. Naubos ang kagalakan ni Owen nang marinig ito, ngunit pinangako ni Bjorn na walang hahanapin sa kanila sa kadiliman. Napansin niya rin na hindi mahusay bilang team ang mga iyon. Ilang sandali lang, isa sa mga miyembro ng grupo ay nag-anunsyo na aalis upang manghuli ng Razor Wolves at nagtanong kung may gustong sumama para magpahinga. Napansin ni Bjorn ito, at naisip niya na kakaiba dahil masyado maayos ang lahat, karaniwang may masamang mangyayari sa ganitong pagkakataon. Bago niya matapos isipin ito, biglang huminga si Owen sa takot, ipinapakita ang mga halimaw sa malayo at sumigaw na may mga ghouls. Nabigla si Bjorn at nagtaka kung saan nanggaling ang mga halimaw. Iba't ibang halimaw ang lumalabas sa unang palapag depende sa zone, at ang mga ghouls ay dapat lumitaw sa timog. Nagtanong si Owen kung dapat ba niyang labanan ang mga ito. Napansin ni Bjorn ang kakaibang sistema ng reward sa dungeon at sinabi na lalaban sila ng magkasama. Ang karanasan ay makukuha lang sa unang patay na halimaw ng anumang uri, kaya kailangan sirain ng adventurers ang iba't ibang uri para tumaas ang level. Sigurado si Bjorn sa kanilang swerte at sinabi na siya na ang lalaban sa malapit na halimaw. Pinayuhan ni Owen na simulan sa malalayong halimaw. Habang lumalapit siya, napansin niyang kung tulad ng laro ang mga halimaw, hindi sila aatakihin hanggang sobrang lapit ng tao. Biglang lumingon ang mga ghouls, napansin siya, at umatake. Masaya si Bjorn dahil tugma ang mga halimaw sa laro. Tinamaan niya ang isang halimaw gamit ang kalasag, at nagtaka kung bakit mabilis itong tumakbo. Umungol ang ghoul sa pagkainis, at agad na inihampas ni Bjorn ang kanyang maso.
Napansin niyang mas malakas at mas mabilis ang mga ghoul kaysa sa mga goblin. Halos kasabay ng kanyang pag-atake, isang malakas na hampas ang tumama at nagtilamsikan ang dugo sa hangin. Gayunman, mga halimaw pa rin itong nasa ranggo siyam, kaya't madaling mahulaan ang mga galaw nila. Tumilaok ang ghoul at nagtangkang umatake mula sa likod, ngunit hindi natitinag si Bjorn. Ginamit ni Owen ang pagkakataon, pinaputok ang palaso, at napatay ang halimaw. Madali para sa kanila ang labanan. Dahil sa pagkatalo ng ghoul, nakatanggap sila ng karagdagang puntos ng karanasan at nagpatuloy patungo Hilaga hanggang marating ang destinasyon. Sa ikatlong araw, habang naglalakad, napansin ni Owen ang dugo sa lupa at bumaba sa isang tuhod, pinagmamasdan ang paligid. Napansin niyang hindi goblin ang dugo at may natagpo ang tinapay. Napaisip si Bjorn at napagtanto sa isip na mali ang sitwasyon. Sinundan nila ang trail ng dugo hanggang sa makarating sa isang patibong, katabi ng isang sirang sapatos. Napatingin si Bjorn at na-realize na ito ang lugar kung saan siya nag-set sa labyrinth, malapit sa portal patungo sa ikalawang palapag. Distracted sa patibong, tumingin siya sa nagliliwanag na portal at naalala kung paano siya desperadong gumapang at nakatagpo ng adventurers. Inis na tanong niya kung biro ba ito, sumpa niya, at pinadyak ang martilyo sa lupa ng buong lakas. Natakot si Erwin, tumalon sa gilid at humingi ng paumanhin. Hindi niya maintindihan kung bakit galit siya, sabay niyang napansin at nasabi ni Bjorn na 10 metro lang ang portal at nagtaka kung paano siya nagkamali ng direksyon. Ini-assume niya na malas lang, nagkumpol ang panga, at na makakabaliw ang sitwasyon. Umiiyak at nanginginig si Owen, humingi ng paliwanag kung may nagawang mali. Napansin ni Bjorn ang estado niya at sinabi na wala siyang kasalanan. Pinayuhan niyang huwag mag-alala, naiugnay sa isip ni Owen ang lahat ng natutunan, dugo, tinapay, sandal, at reaksyon ni Bjorn, at naintindihan ang isang bagay. Ibaba ang ulo, napansin niyang kailangang pagdaanan ni Bjorn ang isang kakilakilabot na pangyayari. Namangha siya kung paano agad naintindihan ni Owen. Pumikit si Owen at pinagtipon ang mga palad, ngumiti, at inassume na may mahalagang tao kay Bjorn na namatay dito. Idinagdag niya na sigurado siyang nasa langit na ang tao. Napaisip si Bjorn, hindi niya inaasahan na maiintindihan ni Owen ang lahat. Kahit na tama ang pagkaintindi niya, mali pa rin ang nangyari sa huli. Distracted, kumunat ang noo at tinanong kung handa na ba siyang pumasok. Ngumiti si Owen, inamin na medyo natatakot, ngunit sigurado na hindi siya maliligaw kasama si Bjorn. Naunawang mabuti ni Bjorn ang kanyang nakakatawang ugali sa pagsabi ng walang kwentang bagay, ngunit hindi niya ito inisip ng matagal. Inalok niya si Owen na pumasok, at nagsimula silang pumasok sa portal. Nagpasya si Bjorn na magiging madali ang laban, at inihayag ng sistema na sila ay lumilipat na sa ikalawang palapag ng Goblin Forest.